Magandang araw mga ka-horror at welcome back nga po palang muli sa aking channel. Nandito na naman nga pala tayo sa bagong episode ng Kwentong Agimat at Anting-Anting. Bali sa video nga palang ito mga ka-horror ay ipapakita natin ang 10 paraan para makilatis ang isang peking manggagamot. Sa ating lipunan mga ka-horror, lalo na sa mga liblib na lugar ng Pilipinas, hindi mawawala ang paniniwala sa mga tradisyonal na manggagamot. Sila ang tinatawag na albularyo, espiritista o antingero na nagsisilbing kanlungan ng mga taong naghahanap ng lunas sa karamdaman o kababalaghan na hindi maipaliwanag ng modernong medisina. Ngunit kasabay ng mga tunay na tagapamagitan ng dasal at lunas ay ang pagdami ng mga peking manggagamot na walang ibang pakay kundi ang manlamang. Ang ganitong mga tao ay gumagamit ng takot, matatamis na salita at mapanlinlang na ritual upang makuha ang tiwala at bulsa ng mga lumalapit sa kanila. Maraming nadadala ng desperasyon mga ka-horror, kaya hindi na nila napapansin kung ang kaharap nila ay tunay na may kakayahan o isa lamang huwad. Kaya nararapat na kilatisin at alamin ang mga palatandaan ng peking manggagamot upang hindi mabiktima ng panlilinlang. Unang palatandaan, pera agad ang usapan. Kapag sa unang pagkikita ay agad nang sinabi na kailangan mong magbigay ng malaking halaga bago pa man magsimula ang anumang ritual, dapat nang magduda. Ang tunay na manggagamot ay inuuna ang pagtulong, hindi ang pera. Maaaring tumanggap siya ng abulay pagkatapos, ngunit hindi siya magtatakda agad ng presyo na tila negosyo ang pakay. Ikalawa, sobra at hindi makatarungan ng singil. Ang mga simpleng bagay gaya ng kandila, langis o ordinaryong bato ay biglang nagiging napakamahal kapag sila na ang nagbebenta. May mga peking manggagamot na nag-aalok ng anting-anting na karaniwang bato lang ngunit itinutulak sa presyo ng libo-libo. Ang tunay na manggagamot ay hindi nanlalamang ng kapwa. Ikatlo, imposibleng pangako. Madalas nilang sabihin na kaya nilang alisin ang sumpa sa loob lang ng ilang araw. Gawing milyonaryo ang isang tao o tuluyang gamutin ang sakit kahit walang basbas ng medisina. Ang ganitong pangako ay malinaw na panlilinlang dahil ang tunay na manggagamot ay hindi nagbibigay ng garantiya. Bagkus ay itinuturo niya na nasa Diyos at pananampalataya ang tunay na susi ng kagalingan at tagumpay. Ikaapat, pananakot at paninindak ang armas. Karaniwang ginagamit ng huwad ang takot upang mapasunod ka, gaya ng kapag hindi ka nagpagamot sa akin, mamamatay ka. O mapapahamak ang pamilya mo kung hindi ka magbibigay. Tandaan nyo mga ka-horror na ang tunay na manggagamot ay nagbibigay ng pag-asa at kapanatagan, hindi paninindak at panggigipit. Ikalima, labis na pagbubuhat ng sariling bangko. Ang mga peking manggagamot ay mahilig magpakilala bilang pinakamakapangyarihan. May mga peking titulo o nagpapakita ng mga dokumento at litrato na wala namang saysay. Ang tunay na manggagamot ay mapagkumbaba at hinahayaan ng kanyang gawa ang siyang magpatunay ng kanyang kakayahan at hindi puro salita. Ika-anim, paulit-ulit na gamutan na walang resulta. Mapapansin mong kahit ilang beses ka nang bumalik at gumastos ng malaki, pareho pa rin ang iyong kondisyon. Lagi nilang sasabihin na kailangan pa ng dagdag na ritual. Ngunit ang katotohanan, pinahihina lamang nila ang iyong loob at nilalapnos ang iyong bulsa. Ang tunay na gamutan, kahit papaano ay may kagaanan kang mararamdaman. Ikapito, sobra-sobrang dami ng bawal at kondisyon. Ang iba ay halos ipagbawal na ang lahat, mula sa pagkain, pananamit, hanggang sa pakikisalamuha.
na tila wala ka nang magawa sa normal mong buhay. Totoo na may ilang ritual na may simpleng alituntunin, ngunit hindi dapat ito maging dahilan para kontrolin ka ng todo. Ikawalo, kakulangan sa taimtim na panalangin. Mapapansin mong ang kanilang mga orasyon ay walang laman at puro palabas lamang. Madalas ay gumagamit sila ng mga salitang hindi naiintindihan at ipinapakita ito na parang napakamakapangyarihan. Ang tunay na manggagamot ay malinaw na nakaugnay sa Diyos at nananalangin mula sa puso, hindi sa palabas. Ikasyam, laging may kasunod na problema. Unay simpleng sakit lang daw, ngunit maya-maya ay may mas malakas na sumpa o engkanto na kailangang alisin. Sa ganitong paraan, palagi kang pinapabalik at pinagbabayad. Ang paulit-ulit na ganitong dahilan ay tanda ng pandilin lang. Ikasampu, kawalan ng malasakit at respeto. Makikita mo sa asal ng peking manggagamot na hindi siya tunay na interesado sa iyong kalagayan. Mainitin ang ulo, walang malasakit at basta makakuha ang pera ay tapos na. Ang tunay na manggagamot ay nakikinig, may malasakit at handang tumulong kahit walang kapalit. Kung susuriin mga ka-horror, madali tayong malinlang ng peking manggagamot, lalo na kung tayo ay desperado, may dinaramdam o nangangailangan ng pag-asa. Ngunit sa pamamagitan ng pagkilala sa 10 palatandaang ito, mas magiging handa ka na hindi basta-basta malinlang. Tandaan, ang tunay na paggaling ay hindi nakukuha sa instant miracle o sobrang mahal na ritual. Ito'y bunga ng pananampalataya, malasakit, at tamang pagdedesisyon. Ang pananalig sa Diyos at pagkakaroon ng matatag na kalooban ang siyang pinakamabisang pananggalang laban sa panlilinlang. Kaya bago ka lumapit sa isang manggagamot mga ka-horror, ay kilatisin at pag-isipan mong mabuti. Kung tunay ba siyang may malasakit o isa lamang siyang mandaraya. Huwag mong hayaang ang takot ang magdikta ng iyong desisyon. Huwag mong ipagpalit ang iyong tiwala sa Diyos sa mga matatamis na pangako na wala namang kasiguraduhan. Tandaan mo mga ka-horror, ang maling pagpili ay hindi lang nagpapahirap sa iyong bulsa, kundi maaari ring magdulot ng mas mabigat na sugat sa iyong puso at kaluluwa. Kaya maging mapanuri, magdasal at piliin ang landas ng katotohanan. So hanggang dito na lang mga ka-horror. At samahan niyo akong muli sa mga susunod ko pang mga kwento patungkol sa mga agimat at anting-anting. Maraming salamat po.